Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mas maigting na hakbang kontra smuggling. Unang batch ng NFA rice, sinimulan ng ipamahagi sa ilang piling LGUs. Agriculture Department, tiwalang mahahatak nito pababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pangulong Marcos Jr. ipinagmalaki ang galing, husay at subok ng kakayanan ng mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mga kandidato ng administrasyon hindi nagmumura at nananakot sa pangampanya. Batas na magpapalawig ng 3 taon na termino ng Commandant ng Philippine Coast Guard, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. pangmatagalang reforma at programa sa West Philippine Sea. Tiniyak! Health Department, ipinanawagan ang mas mahigpit na akbang kontra dengue. Clean up drive, paigtingin. At bilang ng krimen sa bansa, bumaba sa pagsisimula pa lamang ng 2025 ayon sa PNP. Una sa ating mga balita, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang implementing agencies ng Anti-Agricultural Sabotage Act. Kabilang sa tinalakay ang pagpapaigting sa kampanya kontra smuggling. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay pinag-usapan ang patungkol sa smuggling. Sa nasabing pulong ay kasama din sa napag-usapan ng pagsisikap ng pamahalaan na makontrol ang presyo partikular ng mga food products. September 26, 2024 nang nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na dito ay inaasang may patutupad ang mga epektibong hakbang para maiwasan ang pagpasok ng mga smuggled na produktong agrikultura, ganon din ang matiyak na maipatutupad ang may kinalaman sa tamang pagbabayad ng buwis at taripa. Saklaw din ang batas na maipataw ang kaukulang kaparusahan hindi lamang sa mga mastermind kundi pati na ang ilan pang sangkot sa pagpupuslit ng mga agricultural products. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Kasama sa itinatakda ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay ang pagtatatag ng konseho na pinamumunuan mismo ng Pangulo at binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura. Layunin nitong tiyakin ang maayos at epektibong pagpapatupad ng batas laban sa mga ilegal na gawain tulad ng smuggling, hoarding, profiteering at kartel sa agricultural sector. Mayroon din itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group na isang espesyal na unit na itinatag sa ilalim ng batas para magsagawa ng mga operasyon laban sa mga lumalabag sa mga probisyon ng batas, partikular na sa mga kasong may kinalaman sa economic sabotage sa agrikultura. Sa panayam naman noon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, mas magkakaroon anya ng ngipin ang gobyerno sa paghabol sa mga smugglers at iba pang mga kasabot nito dahil sa Republic Act 12022. Mas naingipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman na matakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to kung mahuli kayo. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Ipinamahagi na ang unang batch ng NFA rice sa mga piling LGUs. Naniniwala naman ang Agriculture Department na mahahatak pa nito na pababa ang presyo ng bigas sa merkado. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa.
Isinagawa na ang turnover ng bigas ng National Food Authority sa mga local government unit na nagpakita ng interes sa kumuha ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Inilabas ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI ang bigas ay pinamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Layon itong pababain ang presyo ng bigas sa merkado at paluwagin ng mga bodega ng NFA para bigyan daan ng mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. 67 LGUs na ang nagsignify ng kanilang interes sa pagbili ng NFA rice. Kabilang dito ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ibebenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Nagdesisyon naman ang lokal na pamahalaan ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na sila magpapatong ng 2 pesos para sa gastusin sa logistics. Kaya mananatiling 33 pesos ang bigas sa kanilang ibebenta sa masa. Sa ngayon, 1,000 sako na ng NFA rice ang order sa warehouse sa Valenzuela. 150,000 metric tons ng NFA rice ang target na ibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Samantala, naglaan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaking pondo para bumili ng bigas sa mga lokal na magsasaka. Napagkasundaan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulo na si President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakaraang taon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Patuloy ang serbisyo ng Kadiwa ng Pangulo Program para ihatid sa mga Pilipino ang pinamurang presyo ng bilihin. At bagamat may ilang mga lugar o pamilihan pa rin ang ramdamang pagtaas ng presyo, inaaral naman ng Agriculture Department ang paglalagay ng MSRP sa karne ng baboy na maaring mailatag sa susunod na buwan. Si Quencel Bucobo sa Balitang Pambansa. Kanya-kanyang diskarte ngayon ng ilan sa ating mga kababayan dahil sa pagtaas ng presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Ito ngang si Nanay Flor. Halos doble na ngayon ang kailangan nilang ilaang budget para sa pamimili ng baboy na gagamitin sa kanilang karinderya. Kaya ang dami ng kanilang serving, binabawasan na lang daw. Driver kasi yung mga namin dun customer. Dati naming presyo, dun pa rin pero binabawasan na namin. Ang mga presyo kasi ng karne ng baboy ngayon ay tumaas ng halos 10 hanggang 50 pesos kada kilo kung ikukumpara sa mga presyo nito noong holiday season. Ang liempo ngayon ay nasa 400 hanggang 420 pesos na kada kilo at 280 to 300 pesos naman ang maskara ng baboy. Katulad ng ginawa sa mga bigas, pinag-aaralan naman na ngayon ng Department of Agriculture ang paglalagay ng maximum suggested retail price. Inaasahang sa Marso ay mailalatag na ito. We are also looking in the possibility that DA can also intervene doon sa posibilidad ng pork. Kaugnay dito, patuloy pa rin ang kadiwa ng Pangulong Program sa pagbebenta ng mabababang presyo ng pangunahing bilihin. Kaya naman labis rin ang pasasalamat ng mga magsasaka dito mula sa iba't ibang bansa. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo kasi nga itong programa malaking tulong talaga sa ating mga magsasaka. Tangkilikin natin ang mga produkto ng ating mga magsasaka. Kalimitang matatagpuan sa mga barangay hall at pampublikong palengke ang mga kadiwa stalls. Mula sa IBC 13, Quencel Bucobo para sa Balitang Pambansa. Matapos ipatupad ang total ban sa Pogo industry, ramdam na umano ng pamahalaan ng malaking kabawasan sa operasyon nito sa bansa. Git ng PAOK, nakatuon na umano ang kanilang hanay sa paghahanap pa sa ilan na lang ng mga Pogo kung saan nagtatago na ang mga ito sa maliliit na operasyon. Bukod dito, bantay sarado rin ng Bureau of Immigration ang illegal recruitment ng mga Pilipino na pinagtatrabaho sa mga scam hub. Si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa. Yes, Princess, tuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para tuluyang masawata ang iligal na operasyon ng Pogo dito sa bansa.
Sa Malacanang press briefing kanina, iginiit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para habulin ang mga individual na tuloy pa rin ang pag-ooperate ng POGO. Katunayan, iginiit ng PAOC na nasa 2,121 na individual na ang napat-report nila mula sa mga raid na kanilang isinagawa hanggang nitong Disyembre 2024. Habang nasa 337 na individual naman ang nananatili ngayon sa kanilang POGO Custodial Facility na naghihintay na para ma-deport. Tuloy din ang pag-aksyon ng Bureau of Immigration para sa POGO ban sa bansa. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, mula sa 33,863 na POGO workers na nasa datos ng PAGCOR, 24,779 sa mga ito ang nag-downgrade na ng kanilang visa. 22,609 ang kusang umalis sa bansa, pero 11,254 pa raw ang nananatili rito sa Pilipinas. Pero kasunod ng kanilang ikinasang magkakahiwalay na operasyon mula noong nakaraang buwan hanggang ngayong Pebrero, nagresulta ito sa pagkakaaresto ng nasa 518 na individual. Inihahanda na sa ngayon ang kanilang deportation. At dahil sa total ban, target na raw ng mga illegal POGO operators ngayon ang mga maliliit na lugar gaya ng condo, mga hotel, kaya naman ito na ang binabantayan ngayon ng law enforcement agencies. Binabantayan din sa ngayon ng BI ang mga individual na nagre-recruit ng mga Pilipino para engganyohing magtrabaho sa ibang bansa sa pangakong magiging customer service representative sa mga BPO company. Pero pagdating doon ay magtatrabaho pala sa mga scam hub kabilang na ang mga illegal POGOs. Princess, bagaman may mga hamong hinaharap ang PAOK at BI sa paghabol dito sa mga illegal POGO worker, binigyang din nila na magpapatuloy sila sa kanilang mga mandato para masunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na total ban ng POGO dito sa Pilipinas. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nagmumura at gumagamit ng panakot ang mga kandidato na administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas sa pangampanya. Muli ring giniit ng Pangulo ang bloodless campaign sa pagresolba ng krimen at iligal na droga. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Metro Manila naman ang pinuntiryan ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon. Pero bago ibida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12 pambatong senador ng administrasyon sa Pasay City, hirit ng Pangulo. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kamakailan lamang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang proclamation rally na kailangan patayin ang 15 senador para mabakante ang mga posisyon at makapasok ang kanyang mga iniendorso. Nagsampa na ng reklamo ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa dating Pangulo. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang ugali, husay at subok na kakayanan ng mga tumatakbong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, kasalukuyang senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid, dating Senador Panfilo Lacson, Quito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abigail Binay at dating DILG Secretary Benhur Abalos. Muling binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pagtulak sa bloodless campaign sa pagresolba ng mga problema. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun
ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Titindigan ng Administrasyong Marcos ang karapatan sa West Philippine Sea. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Mariinding isusulong sa bagong Pilipinas ang kapayapaan at pagpapalago sa ekonomiya. Malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Mula sa PTV Manila, Calazel Pardilla, Balitang Pambansa. Upang mas maging matatag at epektibo ang pamumuno ng Philippine Coast Guard, isinabatas ang Republic Act No. 12122. Binibigyang linaw nito ang pagtatalaga ng mga opisyal, termino at pagreretiro ng mga opisyal ng PCG. Nagtakda ng maximum na 3 taong termino para sa commandant para maiwasan ang madalas na pagpapalit ng liderato na maaaring makaapekto sa operasyon ng PCG. Kapag natapos ang termino o kung maagang inalis sa pwesto ang commandant, ay kailangang mandatoryong magretiro para bigyang daan ang bagong liderato, pwera na lamang kung pahahabain. Palalakasin din ang merit-based promotion at mula sa hanay ng flag officers na PCG ang itatalagang commandant o commandant. May command at sea badge at dating nagsilbing district commander para matiyak na may sapat siyang karanasan at kakayahan. Naging mainit ang paghaharap ni na Representative Rodante Marcoleta at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa Kamara kahapon ng talakayin ang issue sa West Philippine Sea. Si Earl Tobias ng IBC sa Balitang Pambansa. Hindi binawi ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang kanyang pagtutol sa sinabi ni Representative Rodante Marcoleta na hindi kinikilala sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Reklamo kasi ni Marcoleta na bansagan daw siyang traidor at pro-China dahil sa ginawang pagsita sa kanya ni Tariela sa social media at nagtataka raw siya kung bakit hindi itinama ng PCG spokesperson ang pagbatikos na ito. Pero, belta ni Tariela, I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office. dagdag pa ni Tariela, ang pinangahawakan niya raw sa kanyang pag-alma ay ang mismong direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaan nitong SONA na atin ang West Philippine Sea at hindi ito katang-isip lamang. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Giniit naman ni Marcoleta na wala siyang intensyong pagmukhaing mahina ang pagtindig niya sa teritoryo ng bansa. Pero nanindigan si Tariela sa kanyang posisyon bilang personal daw na tagapamuno at dumadanas ng pangaharas ng China sa loob mismo ng ating katubigan. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Nababahala ang National Maritime Council sa hindi profesional at peligrosong paglipad ng People's Liberation Army Navy helicopter na muntik nang magdulot ng aksidente sa isang BFAR aircraft sa Bao de Masinloc.
Ayon sa NMC, nalagay lang sa panganib ang piloto at mga pasaherong lulan sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang dikitan ito ng PLA Navy helicopter na may 3 metro. Sinabi ng NMC na ang ginawang ito ng China ay kawalan ng respeto sa international law, partikular na ang UNCLOS at 2017 Arbitral Award. Ang Pilipinas ay maghahain ng protesta laban sa China dahil sa insidente. Bumaba ang crime rate sa buong bansa sa pagsisimula ng 2025. Ayon sa Philippine National Police, higit 26% ang ibinaba sa focus crimes base yan sa datos ng 17 police regional offices sa Pilipinas. Kabilang sa mga itinuturing na focus crime ang pagnanakaw, rape, murder, physical injury at carnapping na 3,000 kaso ang naitala mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon kumpara sa higit 4,000 noong 2024 sa kaparehong mga buwan. Sa taon ng datos naman ay 7% ang naitatalang pagbaba sa krimen. Sabi ng PNP, malaki ang naitulong ng social media lalo't mas naging epektibo rin ang publiko o aktibo sa mga ginagawang pag-uulat. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, bukod sa mga pagresponde ay mas pinagtutuunan ng pambansang pulisya na pigilan ang mga krimen kung saan ginagamit ang data-driven na estratehiya gayon din ang modernong teknolohiya. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order number 83 na siyang nag-uutos na magbawas buwis sa mga power plant. Partikular na ang pagbabawas ng real property tax, kaukulang interes at multa sa mga pasilidad ng independent power producers na may kasunduan sa pamahalaan sa ilalim ng Build Operate TRA o Transfer Scheme. Ayon sa palasyo, ang bagong batas ay bahagi ng adhikain ng pamahalaan na pamanatili ang sapat na supply at abot kayang presyo ng kuryente sa bansa. Sa bisa ng EO, ang buwis ng IPPS para sa taong 2024 ay ibababa batay sa assessment level na 15% ng fair market value ng kanilang mga pasilidad. Imbis na 80% na ipinataw sa ilang LGUs. Inatasan ng Pangulo ang DOF, DILG at iba pang ahensya na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng kautusan. Pinayuhan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat laban sa tumataas na kaso ng mga nagkakadengge. Nakapagtala ang DOH hanggang February 1 ng 28,234 na kaso ng mga nagkadengge. 40% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Sa panayam sa Radyo Pilipinas ngayong umaga kay DOH spokesperson and Assistant Secretary Albert Domingo, hinihikayat niya ang publiko na magsagawa ng clean-up drive sa kanilang lugar at gawin ang self-protecting measures. Samantala, idiniin niyang dapat ikonsulta agad sa doktor ang mga batang nakararanas ng lagnat, sakit ng ulo, pagpapantal at pagsusuka upang maiwasan ang paglala nito. Sa dengue po, ang responde dito, kasi una, alamin natin, paano ba kumakalat ang isang sakit? Ang pagkalat ng dengue na isang virus, kailangan may lamok. So kung kailangan ng lamok para makakalat ng dengue, ang solusyon, di alisin natin yung lamok. Therefore, outbreak response, yung mga cleanup drive, alisin yung mga tubig na naiipon. Tapos, meron pa tayong isa pa, yung ating paggamit ng self-protection measures, yung pagsuot ng mahabang manggas. Balita ko po, yung mga ibang eskwela, at very good ho sila, sinuspindi muna yung paggamit ng mga uniforme na maluwang. Halimbawa, yung mga sikiting na babae na nakapalda, sabi, wag muna magpalda, mag-jogging pants muna para sarado yung balat. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na hindi na mapipeke ang Persons with Disability o PWD ID sa programang Mike Abi Live. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na sa tulong ng Unified PWD ID System, ang DSWD na ang magiging central authority sa pag-i-issue ng physical at digital ID. Sa mga nakaraang taon kasi, manual o mano-mano ang pagproseso ng ID ng mga lokal na pamahalaan sa pamagitan ng PWD Affairs Office na nag-i-issue ng ID. Samantala, natutuwa naman si Asik Dumlao sa pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dedikasyon ng DSWD, partikular na tuwing may kalamidad kung saan
Kapansin-pansin agad ang aksyon ng DSWD para umalalay sa mga apektadong kababayan. So sa pamamagitan po ng inisyatibo na to, iisang mukha na lang po yung pong person with disability ID. It's RFID enabled card. May QR code po yan, madali pong ma-verify through the system. So makakatiyak po tayo na hindi mapipeke, hindi makokopya, at hindi magagamit sa pagsasamantala yung pong ating person with disability ID. At makakatiyak tayo na yung pong mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga person with disability ay sa kanila po maibibigay. This serves as an inspiration and a motivation for us to continue doing yung pong maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan nangangailangan. Dahil digitalized na ang ipinahatid na serbisyo ng DSWD, agad na mararamdaman ng mga Pilipino ang tulong ng pamahalaan. Bukod dyan, matutuldukan na rin ang child trafficking at mga scam sa pagsusulisit ng tulong ng mga pekeng organisasyon. Si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang maagap at mapagkalingang serbisyo sa mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pag-digitize sa mga serbisyo ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dahil online na ang sistema, madali na ang pagkuha ng travel clearance para sa mga menor de edad na babiyahe abroad sa tulong ng Minor Traveling Abroad online system. But because of this digital innovation, yung mga clients po natin na magsisecure ng minor traveling abroad, minors traveling abroad permit ay makakapag-schedule ng interview ng bata at their convenience, even during evenings or weekends, and i-process din ito doon sa kanilang mga tahanan. Pagmamalaki pa ng DSWD, madali nang mamomonitor ang mga bata kung nakabalik na sila ng Pilipinas sa tulong ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Bukod sa pinalakas na kampanya kontra child trafficking, matutuldukan na rin ng mga scam sa pagsusolisit at paghingi ng donasyon tuwing may kalamidad. Inilunsad na rin kasi ang Kaagapay online portal kung saan makikita ng publiko ang mga lehitimong organisasyon na katuwang ng DSWD sa paghahatid ng tulong. Ikita nyo po na these are legitimate organizations with legitimate causes and that they are partners of the DSWD of the government to extend assistance nga to people in need. Dahil sa makabagong sistema, siguradong agad na mararamdaman ang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas, Joy Gabrido para sa Balitang Pambansa. Libreng cancer screening ang hatid ng Department of Health para sa mga kababaihang guro sa lungsod ng Carmona, kasabayan ng paglulunsad ng Kanserbisyong Kababaihan Integrated Cervical and Breast Cancer Screening Services kamakailan. Si Cecil Maloles ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Sa patuloy na pagsisikap na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan para sa kababaihan, nagsagawa ng libreng cancer screening ang Department of Health para sa mga gurong kababaihan sa lungsod ng Carmona kamakailan. Pinangunahan ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang programa kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng kalusugan ng kababaihan sa pagpapatibay ng komunidad. Batay sa datos ng DOH, 3 sa bawat 100 sa kababaihang Pilipino ang may breast cancer, isa sa pinakamataas sa mundo. Ayon sa DOH, mas nakababahala ito dahil sa karamihan ay natutuklasan sa huling yugto, kaya't mas mahirap gamutin. Hinihikayat ng DOH ang lahat ng kababaihan, lalo na ang nasa mga sektor tulad ng edukasyon, na magpa-screening upang ito ay maiwasan o maagapan. Bukod sa cancer screening, nag-alok din ang Kanserbisyong Kababaihan ng iba pang serbisyong pangkalusugan tulad ng HPV vaccination, Philippine Risk Assessment, Family Planning Consultation, mental health counseling at HIV screening. Mula sa PIA Calabarzon, Cecil Maloles, Balitang Pambansa. Samantala, abangan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Tatalakayin naman ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla ang mga mahalagang impormasyon hinggil sa 2024 Performance Report ng Kagawaran. Gayun din ang kanilang mga hakbang para matiyak ang malinis, maayos at sapat na supply ng enerhiya sa bansa.
Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibo paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!